Malaki raw ang pagkakaiba sa allowance at benepisyo ng regular national athletes o yung mga atletang walang kapansanan kumpara sa mga differently abled athletes tulad ni Ann at Adeline. Ito ang nagtulak sa 43 taong gulang na si Chris para maagang magretiro bilang atleta. Taong 1994, nang ipadala siya ng Philippine Paralympic Foundation sa China para sa 6 FESPIC Games o Far East and South Pacific Games for the Disabled. Sa kanyang pagbabalik, karangalan ang hatid niya sa bansa matapos makamit ang gintong medalya. Pero bukod sa cash incentive na 1,000 piso mula sa mag-asawang taga-suporta, wala raw siyang natanggap na anumang tulong mula sa gobyerno. Panahon namin noon, training allowance, wala po kami natatanggap. Ang natatandaan ko pa nga ho noon napapractice kami, ang minimerenda lang po namin, pantisan lang po. Nawala pong palaman yun. Tapos ang pinaka-juice namin, tubig lang po. Sa kasalukuyan, sa tahanang walang hagdan siya nanunuluyan. At pagtitinda ng sigarilyo ang kanyang ikinabubuhay. Dito lang po talaga ako umaasa. Kalat-lahat ng aking panggastos po. Minsan nakaka 150 lang po, 200. Base sa RA 9064 o ang Sports Benefits and Incentives Act of 2001, may matatanggap ang national athletes, coaches at trainers na mga diskwento, housing and livelihood programs, scholarship, medical retirement, death benefits at cash incentives. Pero dahil hindi sakop ng batas ang disabled athletes, hindi sila kasali sa mga pribilehiyong ito. We don't actually have funds allotted specifically for them. I think there needs to be a law amendment making them on equal standing with the normally abled athletes, because yung mga sweldo ng mga differently abled, they receive it come competition, not year-round like yung national athletes ng normally abled. Gayunman, sinusuportahan pa rin naman daw nila mga differently abled athlete, pero inamin nilang maliit lang ang pondong inilaan para sa kanila. Malaki yung requirements nila, and on top of that, when you go to a competition, hindi lang yung athlete ang sinesend mo kasi meron din yung mga runner or guide, for depending on their ability needs. And then on top of that also, there are so many categories sa differently abled. Kung one limb, that's one category. Kung one leg, that's another category. Kung bulag, there ang daming mga events, so it's also very hard for us to just say yes to everything. I would like to acknowledge the presence of our para-gamers who are going to compete in the 5th ASEAN Para-Games 2009 from August. Sa kasalukuyan, isinusulong ni Senator Pia Cayetano ang House Bill 1408 na amyendahan ng batas at mapabilang ang mga atletang may kapansanan sa cash and non-monetary benefits. Nung nalaman ko na meron namang magagandang incentive yung normal athletes, di ang pinagtuunan ka ng pansin yung mga differently abled and disabled, kasi nagkaroon din ako ng anak na disabled So, in fact, yung effort siguro na mas mahirap pa kasi para makarating sila sa level na yon, grabe din ang pinagdaanan nila. Sa kanilang pag-alis, pansamantala nilang iiwan ang kanilang pakikipaglaban para sa pantay na benepisyo, para muling maghatid ng karangalan sa ating bansa. Ako si Jiggy Manicad at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Oh my God! Kasi I always ask me, proud ka ba sa ginawa mo? Pag nagsabi sa akin na caller na, opo, tantado ka pala eh. I say that on air. And I mean that on air.